Hello, hello, hello! Hello mga kalos, mga kaputol ko. Kamusta na po kayo? It's another day. Umaga na naman po. But actually, 12 o'clock na po ng umaga. Nandito sa amin, kagising ko lang. Usually, nagigising ako 12:30, 1:30. Depende sa pagod. Mga kalods, mga kaputol ko. So, yan. So, ngayon, pahinga lang ako saglit. Medyo nagwalis lang doon sa labas, dito sa harap. Hindi pa ako nakapag-vacuum, baka bukas na day off ko. Friday ngayon. Kamusta na po ang ating Friday? Malapit na po ang ating Happy New Year. Naku, naku, naku. Sana maging masagana ang ating New Year. Sana kahit na nagkaroon tayo ng mga kalamidad at mga problemang halos hindi na natin makayanan, sana okay pa rin tayo at maging positive tayo sa pagharap sa ating bagong taon. Maligayang bagong taon sa ating lahat mga kalods, mga kaputol ko. Sana maging positive tayong lagi at lagi tayong mag-keep on smiling. Kahit sabihin mo may mga problema tayo, positive lang tayo. Ngayon, mag-aalmusal na po tayo. Pakikita ko po ang aking almusal sa inyo. Ito. Ayan ang aking almusal. Yan. Yung cereal ko with wala akong blueberries, so strawberry lang, tapos yung konting bacon. Yan lang po. Yan ang almusal ko. Yan yung cereal with strawberry bacon. Tapos siyempre hindi mawawala ang aking kape. Kape. Kapeng malupit na aking vitamins. Alright. So, yan po mga kalods, pinakita ko na po ang aking kakainin. Kain na po tayo. Ayan. Yan po ang madalas kong kainin. Cereal lang. Ngayon, pagdating sa trabaho ko, sa hospital, pag wala akong dalang baon, bababa ako sa cafeteria. Namimili lang ako ng yung salad, mga green salad. Pero kompleto. May iba-ibang klaseng siya, yung lettuce, tapos yung parang red. At tatlong klase ang nila yung pinaka-down nila. Tawag ko nga, damo. Pag kumakain ako ng lettuce, tawag ko dyan damo. Ayan. At tapos lalagyan ko siya ng mga iba't ibang mga prutas. Tapos lalagyan ko siya ng may mga may mga meat. Iba-ibang meat na nakakats na rin po. May mga cheese. Tapos may egg. Nasa inyo kung gusto niyo yung whole egg o yung baba. Yung na siya, yung crust na egg na siya. Marami. So, may end up din ako. Nababayaran ko rin siya ng mga $7, minsan $8 kasi mabigat. Wineway po kasi nila ang mga ang pagdating sa salad. Kasi nga dahil sa dami ng mga pwede mong piliin. So, yun. Ay, sa bahay, ganyan lang po ang aking So, ayan. Although pagod lagi sa araw-araw sa trabaho ko, at siyempre, 65 years old na ako. Ingat lang po tayo lagi. Siyempre, wawasan din natin ang ating kinakain. Pag nasa edad ka na, watch out talaga eh. Kahit na gusto mong kainin ito talagang hindi eh. Ako mahilig ako sa sa adobong may taba. Yung medyo tuyo kasi ang mga Pampangan pag nagluto ng adobo talagang yung medyo tuyo-tuyo, yung malutong-lutong, tapos sausaw mo siya sa suka na may bawang na tinadtad, tapos kanin na mainit, taas mo kapaa mo, taas mo yung kapa. Ganyan ako kumain pag kumakain ako ng kanin, nakaganyan ako, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil yung mga talagang mga ninuno daw natin, actually hindi naman daw talaga sila nakaganyan nakataas eh. Ganito talaga. Parang naka-squat. Ayan, pakikita ko. Naka-squat daw talaga sila. Squat. Kaya siguro akala ng mga noon talaga nakataas ang paa. Pero actually naka-squat. Naka-squat sa sahig. Kasi ang mga ninuno natin hindi po gumagamit ng table noon. Ayan. So, ayan. Kasi, may napanood ako na actually daw talaga ang pinaka the best way na pagkain hindi sa lamesa, sa sahig. Maglagay ka na ng lalagyan. Tapos naka-squat katulad yung ganito, yung mo, parang pinaka-stopper yata. Parang merong ginagawa ang natin, yung mga nasa lamang loob natin na parang mas nase-safety natin sila
kung hindi nakababa ang mga paa natin. Pero kung naka-squat tayo at kumakataan tayo at magpapasok tayo ng foods sa ano natin, parang mas safety na bumababa ang ating mga kinakain. Yun. Kaya paminsan kapag naaalala ko yung ganun tong ginagawa ko, nag-i-squat ako. Which is I feel na parang maganda rin naman siya. Ayun, pero siyempre dahil sa 6'5" na ako, kailangan mag-lean back din ako paminsan-minsan. So, ayan. So, gusto ko lang kayong kamustahin. Kamusta na po ang nagdaan nating Pasko? Kamusta po ang ating mga inaanak dyan? Kamusta po ang, sana naging masaya po tayo, nakapamasyal dito sa amin. Hindi naman po kami nakakapasyal. So, yan. So, pag nandiyan ako sa Pilipinas, yun, doon na lang ako nakakapamasyal. O, paano po, mga kakaloads, mga kaputol ko kasi ginagamit ko yun sa channel ko, sa YouTube channel ko, yun ang pangalan ko, at gagamitin ko yun kapag nakabalik na ako ng Pilipinas, kapag nag-retire na ako, kasi doon ako magcha-charity, gusto ko maging charity vlogger, which is talaga naman ginagawa ko na yun. So sana supportahan niyo rin po yung channel kong Kaputol Kong Nori sa YouTube. Sana mag-subscribe din po kayo doon. At pagtiyagaan nyo po, ang content ko doon ay more on cooking po. Tapos lately na lang naglalagay ako ng kung ano-ano na, kasi halos parang naluto ko naman po lahat. Kaya medyo nag-stop ako. Tapos plus talagang naging busy po ako talaga. Ang hirap po kasi pag nagtatrabaho ka, pag uwi mo, super pagod. Halos alas 2 pasado na ng madaling araw ang uwi ko. So by the time naman magkakape ako. Tapos yun, minsan naman mag-shower ka agad, tapos magkakape. Nakakatutulugan ko na yung kape ko dahil sa sobrang pagod. So yan, so kung makarating na rito yung anak kong bunso, which is yun na lang ang inaantay namin ni Dana, sana makarating na itong taon na darating, kasi 10 years na ako nag-aantay sa kanya. Matagal po taga petition kapag F2B. Pagka yung ang petition mo over age na siya ng lampas na nasa 21 years old na siya, kasi may laws kasi ang Philippine natin na pag 21 na hindi na nila pinamimigay yung mga tao natin diyan sa Pilipinas, hindi basta-basta, kasi kumbaga kailangan kasi ng ng Pilipinas ang taong mga ganong age. Pero kung mga underage na 1 year old to hanggang 20, okay yun, ina-approve nila yun. Pero pag pumapasok na ng 21, para sa kanila, kailangan sa kanila na yun. So talagang poproseso. No, nakakala ako yun, laws ng American. Nung nakikiusap kasi ako, nung nag-i-interview ako, nakikiusap ako kung pwedeng maisama ko yung anak ko, na pagdating ko rito ayusin ko na makasama ko, total nandito na ako. Ang sabi hindi, kasi nga nag-turn siya ng 21 nung nag-interview ako nung kinuha ko ni Dana, nung anak kong panganay. Nag-turn siya nung June, nag-turn siya ng 21. Pero kung hindi raw siya nag-turn ng 21, pwede siyang sumunod sa akin. Kaso nga nag-turn siya ng 21 nung June, tapos ako naman na-approve ng papeles ko ng August, then nag-interview ako ng October. Kaya yung kahit na iniyakan ko yung counsel dun sa interview, wala talaga, kasi nga raw nasa 21 na yung anak ko. Doon ko lang nalaman na akala ko rules ng Amerika yun, hindi. Sabi niya hindi rules ng kasi ang nag-interview sa akin noon na hindi rules namin yun, hindi rules ng American yun. Rules ng ng government yun, na ayaw nilang basta-basta pamigay yung mga may kakayanan kunyari nagkaroon ng gera, may kakayanan na kasing lumaban yun, yung mga age na ganun talagang kumbaga matigas na rin ang buto. Yun. So doon ko nalaman, make sense namin din po na talagang protektahan din, at siyempre mas kailangan din naman ng Pilipinas ang taong mga ganong edad na kung sakasakali. So yan po. So kung darating nga po narito yung anak ko, pahinga lang ako ng mga 1 year lang, bigyan ko siya ng lalayan ko siya, and then pwede na ako mas bumabalik-balik ng mas matagal diyan sa Pilipinas, kasi nandiyan naman po yung bahay namin kung saan lumaki sila Dana at sila PJ. So nandun. So doon lang ako, tapos yun magawa ako ng charity vlogger. So doon siguro mas makikilala yung YouTube ko. Dahil nag-stop nga ako ng halos mahigit na ng 1 year, mas hindi nadagdagan ng subscriber ko, nasa 500 plus lang.
Actually, nasa 800 plus na yan eh, noon eh. Biglang inaalis, inaalis nila yung mga kina-cut off ni Lolo YouTube yung ano, kapag nakikita niyang hindi legit yung mga nag-subscribe ka akin, inaalis niya rin. Magugulat ka, kunyari, nasa 500 ka, magiging 400 lang yun. Aalisin niya yun. So, yun, nagtanong ako sa Google, yun nga raw, ang dahilan eh, hindi legit yung ano, kumbaga peke ang mga account na ano sa akin, nagsusubscribe, kaya yun. Isa pa yung kung bakit ako nawala ng ano, kasi dapat matagal na akong na ano, kasi nung panahon na yun, 1,000 lang, pwede ka na ma-monetize. Basta nakuha mo rin yung, yung ilang minuto rin na ano, katulad din sa Facebook. Ayun. O, paano po? Mahaba na ang kwentuhan ko sa inyo. Sige po, bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye po. Ingat po tayo. Tomorrow's another day. Bye-bye. Love you all. Bye-bye.